Asek ka, Marcus Lacanilao. Sir, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry. Andiyan na kayo sa opisina? Ang aga nyo na pumasok? Opo, alam niyo naman pag probinsyano sir, maaga gumigising, wala naman akong ginagawa sa bahay dito sa Manila. Kaya pumapasok po ako kadalasan dito alas 6. Alas 6 pala, nako. May hiya pala mga empleyado ng LTO sa inyo pagka kayo pinakauna dyan. Opo. Pero sumusunod naman na po yung iba, maaga na rin yung iba. Maaga na rin. Saka ang kagandahan marami kami natatapos po kasi pag maaga. That's one. At number two, pag maaga kang umalis ng bahay, hindi pa masyadong traffic. Opo, tama po kayo. Okay, narinig niyo po yung pahayag na ito ni Congressman Terry Ridon. Binasa po namin. Ang kanya pa sinasabi, hindi pwedeng mas mataas pa ang memorandum circular ng DOTR o LTO kesa sa batas. Okay. Unang-una, ano po ba yung gagawin nyo? Ano ba yung gagawin nyo na... Ganito po yun. Kahapon nga po doon sa budget hearing, nabanggit ni Senator Raffy Tulfo yung concern regarding sa e-bikes na nasa major highways. Sa totoo lang sir, aminin natin, talaga nagiging problema yung mga kababayan natin na tumatakbo sa main highway o major thoroughfare na nagiging sanhi ng mga aksidente. Sana tingnan din ho yung datos. Napakataas ho ng datos na naaaksidente sila. Sa atin naman yung road safety ang importante, buhay ng tao, hindi yung kung ano paman. So, kaya sa amin, agad ko po na sinabi po kay Secretary Banoy nung kami po ay nasa Senate hearing, sabi ko, pwede po tayo implement na po natin, hulihin natin yung nasa major highway para maiwas muna sa maaksidente at ma-educate yung mga kababayan po natin. Kasi talaga pong mataas po yung rate ng aksidente nila. Major and secondary highway road. Opo. Okay. Ano po bang gagawin? Yung dapat irehistro ang sasakyan, ganun po? Yung pong pagsa-rehistro ho ng sasakyan, ng e-bikes, pabor po ang LTO dyan at ang DOTR. So, yun po yung inaayos po namin, yung mga legal basis para po mairehistro at maglisensya yung mga kababayan natin na gumagamit po ng mga e-bikes. So ngayon, isang ano po natin, alam ko po mga Katunying, maraming magagalit sa akin dyan, pero kailangan ko pong gawin yan kasi mas mahalaga po yung buhay kaysa naman ano paman. Kaya di baling magalit sila, importante ligtas naman yung pamilya nila, anak nila na gumagamit ng ganyan sa highway kasi kung mabangga sila talagang malaking disgrasya po. Ito po, may pinapakita po kaming video, nakikita nyo rin. Ito bawal na bawal Osmeña Highway ito Osmeña Highway, kita nyo naman no? Ayan mismo at sigurado mas malaki ang possibility na wala ding lisensya. Tinan nyo naman sumingit tinan nyo sumingit. Pero pagka po yan natumbok po bigla yan, aksidente, talagang madisgrasya po nga abutin nila. Kaya napakaseryosong bagay Pero teka mo na, Asek, paano natin masisigurong magiging ligtas sila kung nakarehistro ang e-vehicle o yung e-trike niya? Ano ba kasama ron? I-define po natin doon Sir Jerry kung saan sila po pwede. Kung saan sila, paano sila tatakbo, kung saang lugar. Pero sa ngayon po kasi yung binabanggit na doon sa Ibida Law, ang ano po kasi noon for private use, for private area, subdivision, yung mga inner roads sa barangay, wag naman po sa highway. Wag nating ilagay ang buhay ng mga kababayan natin sa delikado at ipilit natin yung mga ganon. Pero kung irerehistro na, pwede na rin silang lumabas pero hindi pa rin sa major highways. Hindi pa rin po sa highway. Opo, sa Sir Jerry, hindi pa rin po sa main highway. At syempre, kailangan siguradong yung magmamaneho ay may lisensya. Opo, tama po kayo. Ibig sabihin may lisensya, marunong talagang magmaneho at dumaan sa training.
Opo, tama po kayo. Kasi katulad po nito, yung binabanggit ko kanina, Asik, ang mga LGU, marami pong LGU, ang sila mismo yung bumili ng mga e-trikes. Ipinamahagi. Ginawang tricycle, pamasada. Ginawang tricycle. Yung nagmamaneho, walang lisensya, yung e-trike, hindi rin nakarehistro. Kaya, nakakatakot. Pag nakatabi nyo sa kalsada, sa totoo lang. So, ako po, for one, maaaring hindi sumang-ayon yung iba, pero ako po, isang-ayon ako na nairehistro po yung mga ito. Opo. Tapos, yung magmamaneho ay tiyakin na lisensyado. Opo. Kasi kapag po lisensyado yung pong nagmamaneho, maiintindihan niya yung saan lang siya pwede kasi yung road safety din na ituro sa kanya. Kaya kung sa rehistro naman, talagang para ma-monitor natin lahat ito at talagang maiwasan. Sa totoo lang naman po yung naging sanhi nito nung sinimulan nilang patakbuhin sa mga major highway. Kaya nagkaganyan. Tingnan nyo naman mga bata minsan. Nung isang araw nga sa amin sa Batangas, muntik kong matumbok. Gabing-gabi biglang tumatawid sa gitna ng highway. Hindi nila maintindihan. Yun po yung nagiging... Pero kasi marami dyan yung binanggit ni Kumbachero kanina, dating mga tricycle, pinalitan ng e-trike, e-bike. Yun ba under ng LTO? Di ba sa LGU sa po LGU kaya nga, paano magiging setup sa ganun? Kaya susulat po ako ngayon kay Secretary John Vic. Hingi rin ako ng tulong sa kanya para ma-inform ang LGU regarding dito. Pero napansin ko kanina madaling araw, meron na mga LGU na nag-post na tumatalima sila. Gusto rin nilang maiiwas itong mga to na tumatakbo sa major highways. Hindi, yung e-trike ba, Kumbachero, yung e-trike LGU, di ba? Yung LGU, tapos yung tricycle, LGU talaga. Pero yung motorsiklo na nakakabit dun sa sidecar, LTO yun LTO po, tama po kayo. Yung motorsiklo. Pero yung e-bike, pang LTO yun. Ang e-bike po kasi, yun nga po yung pagbabawal natin na tumatakbo sila sa major highway tsaka sa secondary road. So yung pag-regulate po dun sa e-bike, kami po yung magre-regulate. Pero hihingi kami ng tulong sa LGU, especially kasi may mga LGU po talaga na tama po kayo, bumili ng mga e-trikes at ginagamit. Ngayon yung e-trikes na nabili nila, tumatakbo minsan yung driver, tinatakbo rin sa highway. At ginagamit pa pamasada minsan. Opo. Kailan po ito gagawin? Yung full implementation ng paghuhuli sa kanila? Opo. Magsa-start po ako ng December 1. Pero yung talagang full implementation na buong bansa, talagang pipilitin namin na within December or hanggang January 1. Pero December 1 po yung major highway, manghuhuli na po kami. Manghuhuli, Saka yung mga tricycle naman talaga, hindi ba dinidiscourage sa mga major thoroughfares? Talaga? Bawal naman talaga. Kahit electric man o hindi electric. Kaya lang ang problema, sa Metro Manila, makapaghihigpit tayo ng ganyan, Asek. Pero sa probinsya, tricycle nasa highway at nasa fast lane pa. Fast lane. Pag patatabihin mo, ayaw. Mumurahin ka pa Meron nga po kaming natanggap din ng mga reklamong ganyan sa may parting Rizal. Kaya agad po kaming humingi rin ng tulong sa LGU para po mahuli din yung mga yan kasama ang LTO. Mahuli po yung mga tricycle din naman na tumatakbo po sa highway. Ayan, nabanggit ninyo yung Rizal. Ayan, mula Angono, Binangonan, Baras, hanggang Pililya, yung buong kahabaan na yan, ang daming tricycle dyan, highway yun. Opo, tama po kayo. Kaya talaga naman po talaga ang punto po kasi dito yung road safety Kaya po importante na mapa-tricycle man o mapa-e-bike
talagang wag po sila sa main highway. LGU talagang dapat na mag-implement din sa ganun Pwede sila tumawid pero yung bumaybay talaga sa National Highway bawal At hindi lang diyan sa Rizal yan, halos sa lahat. Nueva Ecija, Bulacan. Ako daming aksidente diyan na ASEC. Napakarami aksidente. Dahil sa siga yung mga tricycle Opo, ang taas po ng rate ng lalo na po, tama po kayo, tumatakbo kasi sila sa highway. Okay. Isa na lang po, Asek, yung pong kahapon na-discuss na namin ni Assistant Commissioner Jet Maronilla, yung reklamo o parang sentimiento ng mga dealers ng imported vehicles, yung imported luxury vehicles, pero gray market daw, sabi ni Asek, ay ni Ascom, gray market. So, ang kanila pong sentimiento, dumaan naman sila sa proseso kaya nga nakarehistro, tapos kaya nga nabili dahil sa nairerehistro sa LTO. Ano ba ang sagot nyo doon sa reklamo na yun na dumaan na kami sa proseso, nabili ko na nga ito, 5 taon ko nang ginagamit to. Bigla akong kakawayan at sasabihin ng LTO, oy, i-check namin yung papeles mo. Paano po yun? Opo. Ganito po kasi yan. Di ho ba nagkaroon ho ng problema, lalo na yung nagsimula po yan sa Bugatti na hindi po pinroseso ng tama sa Bureau of Customs, tapos na-irehistro sa LTO sa totoo lang napalusutan sa LTO. So sumunod din po yung mga diskaya at kasama na po itong 4 na nahuli ko na Lamborghini tsaka Ferrari. Ang ano po kasi dito, kitang-kita, yes, tama po kayo, meron silang papel sa LTO. Pero kung makikita ho nyo, kagaya ng Lamborghini na dilaw na nahuli ko ang tax payment na nakalagay, Similac gatas. Mali. Alam mo ninyo nung araw, Katunying, ang NCR po kasi, pag ang papeles ng imported na auto, NCR, napakatibay. Hindi ko lang lubos maisip na bakit nagkagano ng NCR na lahat ng mga kalokohan, katarantaduhan na ginawa sa papeles, napunta dyan. Pero saan ho ang problema nun, Asek? Kung nairehistro, ito, buyer in good faith yung gumagamit, binili niya sa dealer, tapos sabi niyo nung bosisiin niyo tax pala ng gatas ang binayaran sa customs. So yung buyer wala na sagutin doon. Ang may problema na ron yung dealer at yung kanyang mga nakatransaksyon sa LTO man o sa Bureau of Customs. Opo, kaya po mangyayari po dyan, itina-turn over po namin sa Bureau of Customs. Sila po ang mayroon pong jurisdiction para po sa paglilinaw niyan. Lalo na kung may mga unpaid taxes na dapat na ayusin. Kaya po sa amin naman sa LTO, ang ginawa po namin nung naupo na po ako, inayos ko dahan-dahan, in-identify ko po kung sino yung mga taong involved. Kaya nga po yung regional director ng NCR ay pansamantala na ni-reassign ko muna, ni-relieve ko po siya sa pwesto niya at para ho maimbestigahan pong mabuti, lumabas yung mga totoong taong involved po dito, pati yung sa mga diskaya na kotse. Kasi yun po chain reaction siya, sir, pati yung kaya yung mga imported, talaga pong marami pong gumawa ng illegal. Illegal. Pero kailangan matrace, tama yung ginawa nyo, Asek. So, yung papel na galing sa customs, authentic o pineke, Asek? Para kasi nairehistro i-rehistro yung LTO. So meron po, sir, na pineke. Meron din naman po na yun nga po, iba yung under declaration o misdeclaration. Opo, imbis na kotse ang nakadeclare gatas. Meron naman po kagaya po nung Bugatti. Baka gatas ng kalabaw pa yan. imbis na sports car pick up. Ganon? Magkano lang ho binayaran sa Bugatti, Asek?
Hindi ko lang po alam yung eksaktong amount. Pero maliit talaga, maliit lang. Maliit lang po, maliit lang. Yung Bugatti, magkano yung Bugatti, yung huling binili mo, kumpatsero? Si Asek ang mas nakakaalam yan. Mas maraming sports car si Asek. Hindi po. Asek, magkano yung Bugatti? Magkano yung Bugatti? Nasa 150 million po ang value nun sa abroad. So, ang tax payment nun, so almost the same. Grabe, no? Tapos ang binayaran dito sa Bugatti, yung nandito, pang pick up lang, di kung ang pick up mga 2 milyon, 2 milyon lang binayaran, no? Opo, ganun. Yun nga pong Ferrari, kung natatandaan po ninyo, yung nahuli kong dilaw na Ferrari, ang declaration niya, yun po, may CP, pero ang declaration $50,000 or 2.5 million. Saan ka naman makakita ng Ferrari na 2.5 million kahit sa abroad, wala. Asek, sa mga katulad nyong mahilig sa laruan na ganyan, talaga bang ayaw nyong may nakakabit na plaka? Yun na nga po ang problema, sir. Marami po ang bayan natin na walang plaka sa harap. Pero hindi po dahilan kasi yun eh. Kailangan nilang ilagay. Kung kinakailangan nilang mag-import ng plate holder, kailangan po nilang ilagay. Kasi doon namin nahuhuli, sir eh. Pagka pinara namin, walang plaka sa harap, tapos pag verify din namin sa Bureau of Customs, dahil nga po yung magandang relasyon namin sa Bureau of Customs, nalalaman namin na walang tax payment. So, napapadala namin sa Customs. Pwede ba sa likod na lang, halimbawa, kaya ayaw namin bumili ni Kumpatsero ng Cherry Tiggo ako, Cherry Tiggo Luxury Edition. Pangit, may plaka sa harap, Ferrari, tas may plaka sa harap. Ang pangit. Last question na lang po, Asek. Ano ba talaga ang tamang pronunciation? Lamborghini o Lamborghini? Sa akin po, Lamborghini. Lamborghini. Hindi G, ha? Kasi may 3 kahilingan daw pagka Genie. Yung Genie pong alam ko doon sa may kainta eh. Asek, salamat po. Magandang umaga. Thank you, Asek. Salamat po. Si Assistant Secretary Marcos Parin Lacanilaw ng LTO.